Hello everyone, welcome to Simple Finance. At sa araw na to, pag-usapan natin anong pinagkaiba ng checking account or debit card versus credit card. So, i-explain ko pa isa-isa sila. Then, ano yung pros and cons ng bawat isa. Tapos, ang recommendation ko. So, checking account or debit card kung tawagin. Ito yung your own money. So, ibig sabihin, ito yung pera mo na nilagay mo sa bangko or may someone na naglagay ng pera sa account mo. Pwedeng kaibigan mo, family mo, or employer mo. Or kung may business ka, yung mga day-to-day purchases ng mga customers mo. Then, ito din yung dito papasok yung mga paychecks ng mga employer. Ito yung mga employed sa mga trabaho. Then lastly, gagamit din ito sa mga day transactions, mga goods, items, and services. So, sa credit card naman, ito yung pinagkaiba nila. Ang credit card is, hindi mo siya pera, pero may abilidad ka na bumili gamit ang pera ng bangko mismo or kung anong lending na institution na pinagkukunan mo ng credit card. Dito, most likely, most common is yung bank. Then, also, you need a line of credit or credit limit. So, may maximum allowed na pwede mong i-borrow sa financial institution. So, depende na rin yan sa status ng or ng relationship mo sa bangko or financial institution. Mas mataas kung maganda yung reputation mo as a good payer sa financial institution. Then, dito rin ginagamit din to sa mga day-to-day transactions, katulad ng mga goods, items, and services. Then, punta tayo sa pros and cons nila. So, sa pros ng debit card, so, ito, less worry about fees. So, ang ibig sabihin nito, may wala kang masyadong iisipin ng mga hidden fees. For example, ng mga annual fee, yung mga late payment fee, kung ano-ano pang mga fees na doon mo na makikita sa isang klase na card, which is yung credit card. Then, ito din ginagamit, kailangan mo dito sa employment tsaka business, kung may business ka. Then, sa cons naman, ito yung tinatawag na less secure against fraud. So, ibig sabihin nito, wala siyang masyadong purchase protection kung sakaling may na-compromise yung account mo. Tapos, less to non-rewards. So, ito yung pinaka-basic. So, wala ka talagang masyadong makukuha na benefit unlike yung sa credit card. Ito lang, yung purpose lang naman nito is parang storage ng money mo from your employer or yung nag-iipon ka. Pero, may tinatawag na yield of interest, pero hindi siya ganong malaking impact sa savings mo. Taka wala din siyang masyadong rewards. Then punta tayo sa credit card. So, ito yung sinasabi kong marami talaga siyang perks, no? So, higher rewards. So, ito yung dito na pumapasok yung mga travel rewards, yung cashback, may mga reward programs din, depende sa financial institution. Mas mataas yung klase na card credit card na kinuha mo, mas maganda din yung mga reward programs. Then, kasama din yan yung malaki din yung annual fee, which is pag-usapan natin sa cons. Then, earn points. So kung ginagamit mo siya sa day-to-day transaction, so everyday nag-accumulate siya ng points, which is you can convert it to other benefits ng credit card, which is either you can use it to pay your groceries or to dine in yung sa magandang restaurant, or pwede mo din siyang gamitin sa travel redemptions mo. Then, purchase protection. Ito yung mismong maganda dito sa credit card kasi pwede mo siyang ma-report if merong suspicious na transaction na hindi mo ginawa. Then, ito din, good for building credit score. Dito kasi dito ko ngayon sa US, so dito kasi big impact kasi yung credit score. So, as much as possible, dapat maganda yung rating mo if you want na someday mag-loan ka ng
bahay or gusto mong magkumuha ng kotse. So, mas maganda yung credit score mo, mas less yung interest rate mo, tsaka malaki din ang i-offer na loanable amount ng financial institution sa iyo. Then, punta tayo sa cons. So, sa cons, dito na pumapasok yung mga higher fees. So, ito yung mga loophole na minsan hindi napapansin ng mga iba na kumukuha ng credit card. Akala na nasisilaw sila sa mga magandang rewards. May mga iba kasi nag-offer ng signing bonus or 0% introductory rate ng credit card, pero hindi nila napapansin yung mga annual fees, yung mga late payment fees, mga hidden charges, mga foreign transaction fees, mga iba-iba pang fees, which is pag-uusapan natin sa iba namang segment. Then, ito din, hard to acquire. Unlike debit card, kung may employer ka, business, kahit na student, or wala kang trabaho, kung pasok ka sa kuha nila, minimum na requirement, makakuha ka agad ng debit card. Unlike dito, kailangan mo muna mag-build ng credit score. So, hindi, siguro kung makakuha ka ng credit card, yung pinaka basic nila or standard na credit card yung ibibigay sa iyo. So, doon, walang masyadong, may mga rewards siya, pero walang masyadong mga benefits. Pero as you go along the way, pwede mong palitan, pwede kang mag-upgrade. Then, dito rin, high interest fees. So, ito yung dapat bantayan mo pag kumuha ka gumamit ka ng credit card, dapat time na ba magbayad ng loan mo or utang mo. So, ito, bottom line, kailangan mo ba talaga ng debit card or credit card or both? Para sa akin, ito lang masasabi ko. Kung alam mo mismo sa sarili mo na may history ka ng bad spending, hindi ka nakakabayad ng on time or medyo kinulang ka sa mga daily expenses mo, then takot ka ng magbayad ng mga annual fees, kung mga late payment fees, then just go with the debit card. If good payer ka, tapos gusto mong magamit yung mga rewards saka points ng credit card, then go with credit card. Then kung employed ka tsaka may business ka, tapos gusto mo din gumamit ng at the same time gusto mo gumamit ng perks tsaka reward programs ng credit card, then you can do both. Okay, as long as you be responsible lang sa mga spending at finances mo. Anyway, so that's everything sa video na to. Then ito pala yung channel ko, Simple Finance. So kung gusto niyo matutunan about finance, especially mga debit cards, credit cards, mag-subscribe kayo dito sa channel ko, and salamat sa panonood, and see you again on the next video.